Ayan mga kalingap at mga kasama, mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, dito tayo sa Panganiban. Mayroon po tayong pupuntahan dito. Isa rin po ito na nilapit ni Tatay Totoy. Yan, tara, puntahan po natin. Baka pwede natin siya na isali sa mga tinutulungan natin. Grabe oh. Sinasabayan yung kwan po natin, yung pagbisita natin sa mga nilalapit, sinasabayan tayo ng ulan. Gandang tanghali po. Kasi kung na po binilin na po namin na wag nang umalis si ate kasi napaka-busy nito. Kumusta po kayo dito ate? Ano na pala pangalan ni kuya? Si? Efren. Tatay Efren. Tapos si nanay, pangalan po ninyo? Marites. Marites. Hindi naman kayo nagmamarites. Kasi yung pangalan po nila ay Marites. Sino po yung mga kasama nyo dito? Ito lang po yung anak ko. Uy, Ano, sulong anak yan? Ano po? Labunsuan, tatlo po yan. Eskwela. Yung dalawa po, may ano, yung mga asawa na. Asawa na. Dito pa ate, tabi ko kay ano, kay dito tayo. Mainit. Dito tayo sa ano. Kaya yung ano, magpisto kayo siguro kung saan ang ano, magandang pistuhan nyo. Walang maalala, iba na kaya wala nang mapiso. Ako na po. Tabi na lang kayo ni ano, tabi na lang kayo ni kuya para ano po, para dito na lang para makapagkwentuhan tayo. Dito naman ako. Para maganda yung pwesto natin. Kayo na lang po magtabi. Yan. Ayun. Yan, buti na lang hindi kayo nag-alis ate. Hindi lang po naalis. Hindi ko naman po pinaalis. Kasi nabanggit ni Tatay Totoy na nakikita ka daw niya dyan sa ano, sa bundok. Bundok sigang uli-uli. Ano yung ginagawa mo doon ate, Marites? Namunguha ng pako. Yung gulayin, gabi, ganyan. Nakabinta ako kahapon 40 pesos. Ngayon, wala na naman. Kumukuha kayo ng pako sa bundok tapos gabi. Tapos binibenta nyo? Binibinta 40 pesos. Magkano naman yung kinikita mo ate? Sa atado, 10 ang atado. Kahapon naka 40 pesos man. 40 pesos ang kinita mo isang araw. Bukod pa doon ate sa pagkuha ng pako at agabi, ano pa yung ibang pinagkukunan mo? Wala man. Hindi man ako nagtatrabaho at mula nung magkasakit ako nagkatubig ako sa baga, hindi na ako nagtatrabaho. Parehas na kami may sakit niya. Ay, sa awa ng Diyos nakaraos man yun, ahon ako sa bundok, kundi wag daw ganun ka ano at baka daw bumalik. Paano nakukuha yun ate yung nagkakatubig sa baga? Saan daw po yan, halimbawa pagod, maligo. Nakakaroon ng tubig sa baga. Yun po yung nakuha. Tapos si kuya naman, ano yung nangyari sa kanya? Kasi bago kami nagpunta dito, ngayon, galing po kami dito nakarang araw. Ano yung nangyari kay kuya? Kasi mayroon po siyang saklay. Ano pa po sa kompresor. Nabaldado. Anong trabaho mo dati kuya? Kung ano po, kompresor lang. Pagkakabod. Ano, nasisid sa dagat o sa ilalim ng lupa? Sa ilalim po ng lupa. Ilalim ng lupa. Gano'ng kalalim po yun? Ano po yung pinakamaya na po 15? 15 na lampos. Wala. Gano'ng kalaki yung butas? Maliit lang po yun, halos mga ganyan lang kalaki. Hindi naman delikado yun. Hindi naman po gaanong delikado. Paano kung nagguho yung lupa dun sa ilalim? Ayun na po yun, pag nagguho na po sa ilalim, kakalabas man po. Matigas na dun sa kahit gilid yun, kahit matubig hindi yun magiba. Siya po. Naano po ito, may gita pong 4 na taon. Na ano? Paano nagsimula yung pagbalda mo? Parang nawalan ng hangin o kusa talaga na nakukuha yun sa pag ganyan na trabaho? Ano po yung, para po lang kinuryente yung paa ko na yun. Tapos hindi ka na Hindi na ako makagalaw. Siguro ano yan kuya sa nakuha mo yun sa ano kasi gumagamit ka lang ng hinihingaan mo yung parang tubo lang siya talaga. Yung ganyan pong huso. Yung parang ginagamit sa parang Maliit. parang nibble hose lang. Nibble hose. Ginagamit sa bahay. Siya po.
Ay, delikado po yun. Kahit ako, kahit dalawang lampos, baka ayaw kong mag-ano dyan, magsuot sa butas. Magkano naman yung kinikita sa ganyan na trabaho? Hindi, alas po, hindi man parehas. Mayroon isa, may makita na 1,000, makita ng 300. Pero nakataya yung buhay mo doon. Nakataya ang buhay namin. Buhay, tapos yung kalusugan mo. Kasi wala ka bang idea, kuya, na maraming nababaldado dyan? Ay, mayroon po. Kasi sabi ko po ay ano, ako, surtihan na lang. Dahil nasurtihan na nga. Dahil nakalakad. Dahil na rin siguro sa kahirapan, kuya, no? Siya nga po. Kahit alam mo na medyo delikado, sinusuong mo para sa pamilya. Siya po. Yan yung pinangbuhay mo, kuya, sa ano, sa mga anak mo. Pamilya. Ilan yung anak mo ulit? Bali, 3 po yan. 3 lahat. Ilang taon po yung pinakapanganay? Ano po na yan? 15 anyos po. 15 anyos. Tapos panganay po yon. Hindi po. Eh yan bunso. Ito pagka 15 anyos na po ang bunso. Tapos yung mga panganay niya? Ang ano na po yung panganay niya, pa 38 na po. 38, may pamilya na. Meron na po. Nakakapagbigay naman sila dito sa inyo, mga bilang isang magulang, nakakasuporta sa inyo. Wala man po. Tanging si ko na lang, si Ate Marites. Si ano yung andito ang pangalan nun? Si Tutoy. John Lloyd. Anong grade na yan? Si ano? Grade 10 Anong grade ka na, John Lloyd? Grade 10 po. Mukha pala ni John Lloyd dito. Grade? Grade 10 po. Grade 10. Yan, pag wala kang pasok, ano naman yung parang ginagawa mo? Ayun po, nakaano lang din ako dito, tutulong lang sa bahay. Tulong sa bahay, tapos minsan naahon din. Minsan po, pag ano, Kasi maraming nagkikwento si mama mo, grabe daw yung kanyang ginagawa na trabaho sa bundok. Pagod na nga siya ako. Nagiyak nga ako. Pagod na ako ng kaahon. Ang daming nagkikwento dito, hindi lang si Tatay Tutoy, na kahit kung ano-ano na lang daw, mamulot ng yung nalaglag na nyo. Nagmamatang laya ako kala kuya doon. Namumulot ako ng nyug. Alam na nila kuya doon. Namumulot ako ng nyug. Paano yun, John Lloyd, pag nakikita mo si mama mo na ganun yung kahirap na trabaho niya, ano yung parang naisip mo din na pwedeng maitulong sa kanya? ano po, tulungan ko po siya sa ano, yung mga ginagawa niya sa bundok. Tapos magsikap na rin po ako sa pag-aaral ko para maango sila sa kahirapan. Yan ang maganda. Kasi ikaw na lang ata naiwan dito. Basta pagbutihan mo yung pag-aaral mo. Unang-una yan, pag-aaral. Huwag ka muna mag-aasawa agad at wala na silang kasama dito. Ano, Nay? Siya po. Tapos 40, napapagkasya nyo yung 40 dito. Kapos na kapos pa rin. Ganyan nga yun. Si John Lloyd, magkano yung baon mo? Ano po, araw-araw po 50. O, 50. O paano yun, Nay? 50 yung baon niya, 40 yung kinita mo. Ay pag wala na naman nga ni, ahon na naman ang bundok. Pag wala na naman yung pamasahe, katulad bukas, linggo. Ay wala naman pambaan, malulisin. Ahon na naman akong bundok. Ganyan. Hindi ka nahihirapan ganyan, Nay, na araw-araw na trabaho mo? Ay pag ganyan, nabaon lang ako ng tubig para pag nauha ako inom ng tubig. Araw-araw ahon sa bundok. Ganyan, namumuha ng mulay, binibinta ko. Abi nga kanina, pagod na ako. Ano yung ginagawa mo, Nay, pag sobrang pagod ka na? Sabi ko, pag nagpahingan ko, hindi mo makakapasok ito. Paano yan? At nabanggit mo kanina na parang iniiyak mo na lang pag... Iyak ko, pagod na po talaga ako. Hirap na ako ng ahon. Araw-araw, wala naman ako maibigay na budget ng pamasahe. Saan kukuha yun? Hirap. Alam ko din na kay Kuya mahirap din para sa kanya kasi dati siya yung bumubuhay sa inyo. Ngayon nakikita mo, Kuya, si Ate Marites, ano yung parang naisip mo? Hindi ka ba nagsisi na kung hindi sana ganito yung pinili kong trabaho noon, ngayon di pa ako... Hindi pa sana ako ganito. Pinakaunang trabaho mo yan talaga pag... Siya po. Ay, unang trabaho ko po yung yung pag-uuling ng kahoy. pag-uuling. Tapos Yung po ang hanap buhay ko nung binata pa po ako. parang hindi sapat kaya mas Hindi po. naisip mo na mas maganda yung Pagkakabod. pero may nagsabi na sa'yo na delikado ito. Meron na po. Kaya sabi ko naman, ako, surtihan na lang po Swertihan. ako. Kung mangyari sa akin, di, surtihan na lang po. Naswertihan nga. Nasurtihan nga. Ano yung kaya hindi mo siya maihakbang? Parang mabigat o parang siya Ang gibat po pag mabigat siyang
Sa ano ko yan, ang naisip ko din una-una yung kuya. Hindi naman ako doktor, pero isip ko yan sa utak. Kasi di ba yung sa hangin, nagkulang ng hangin, tapos yung naapektuhan sa yung paa mo. Kasi sa atin kasi, lahat ng katawan natin, mga daliri natin, nakakonekta yan sa utak. Siguro may isang ugat dyan na naapektuhan, kaya ang dinali niya yung paa mo. Mga paa. Kaya hindi mo siya, nayakbang mo kasi sobrang bigat. Magbigat. Mayakbang ko po siya. Magiba. Kung wala kang ano, may saklay ka kuya, wala. Meron po yan o. Kapos nga po yan kuya. Ah, ito. Ba't parang lumang-luma na yung saklay mo? Binigayan lang po yan sa akin. Baka maiksi ito. Next nga po yan. Dugtungan natin siguro ito. Pwedeng dugtungan ito. Weldingan natin. Ah, kuya. Maiksi. Ibig sabihin pag tumaya ka maiksi. Hanggang dito ko po. Ah, ang gawin natin, putulan natin yung paa mo. Putulan natin dito para bumantay. Putulan natin yung paa para magpantay. Kasi mas lalo tuloy na nahirapan. Ayan, buti na lang meron kayong kuya ato, si Tatay Tutoy na napakabait din sa mga natulungan ko na magkaroon ng bahay, na-repair yung kanyang bahay. At ngayon tuloy-tuloy yung tulong namin. Nagbigay din kami pati kanyang pangkabuhayan. Binigyan ng mga sponsor ko ng karabaw. At ngayon binibigyan din natin na pag-alaga ng manok yung kabir. Padadamihin para mayroon din siyang libangan kasi yan din kilala nyo siguro. Siya po. Mabait din yan, masipag, kung walang trabaho sa bundok. Kung din skilled, marunong sa papanday. Buti na lang isa kayo sa mga naisip niya na ilapit sa akin. Sana nga po nung dagang pupursa ako mag-ahon ay hindi kaya talaga. Hindi kaya. Sa kung dito po yung pagkakabot ko mayroon pa po ditong malapit, baka sisisid pa. Sisid pa rin ka ngayon. Bahay nga namin, Ang wala nang iniisip ko, ang pamilya ko. Pati siya at giba na yan, lahat yan. Oo, kita ko na kasi wala kasing napanday. Yan po. Wala naman po kami pirang papagawa niyan. Kaya yan, giba niyan, pati CR na, giba na yan lahat. Tis-tis lang ate, malay natin. Paglabas ko dyan, makatisod ako dyan ng 1 kilo na ginto. Di instant pabayan agad dito. At may dala din kami dito na na kaunting grocery. Wala naman palang bata dito May dala kaming dito, tinapay, tapos may bigas. Ito yung bigas mga kasama Yan, may bigas din tayong dala. At yun nga sir namin, giba. siyempre mabigay na rin tayo ng kaunting sa kanila, kaunting tulong, pambaon ni John Lloyd. Kasi bukas linggo, maahon na naman si Ate Marites. May naiwan pa naman dito sa mahiwagang wallet natin. May naiwan pang 1,000. Kasi kumikita si ate ng 40 ilang ko na ito. Kahit ilang araw na hindi na siguro mag-ahon ng bundok. Tanggapin mo ate, galing kay Kuya Samyan. Para mayroon kang pang bigay kay John Lloyd, pambaon. Pambili na rin ng ulam nyo. Sa pagbalik ulit ate, madala ulit ako dito ng tulong. Yung kaya ko lang, kasi nahati-hati lang yung sahod sa YouTube. At okay lang po ate na upload natin to. Upload natin sa ating YouTube channel. Sa pagbalik ko ate, baka may gusto kong hilingin sa akin na yung kaya ko lang na ibigay. Ano yung gusto mo hilingin sa akin ate? Sundang o ano? Bigas, kung gusto mong hilingin baka pwede natin na maibigay. Lipstick, Kaya pa ang ko, gusto kong makahinga pa ako niyo. Ito mga kasama yung request. Si Ate Marites wala siyang request. Si Kuya na lang, Kuya Efren. Yan po si Kuya Efren, ang kanyang tanging hiling ay magkaroon siya ng saklay na parang saklay ito ng bata lang, Kuya. Bata lang po yan. Binigay lang po yan ng pinsan ko sa taga Basod. Kasi ano kayong bibilin natin? Gano Kuya? Isukat mo kung para alam ko kung gaano ka Ay oo nga, maiksi. Dapat siya pag nakatayo ka, ganito po. dapat kahit mas matangkad ito, dapat mababa lang ng konti. Dapat nakasaal lang siya dito. Sige, kung Kuya, para alam ko.
Yan, tapos isukat ko din sa akin para alam kung gaano kataas. Ibig sabihin hanggang dito ko. Siya po. Hanggang sige, alam ko na. Kasi kung tayo, maipon tayo pambili ng saklay ni Kuya Efren. Si Ate Marites, gusto mo rin saklay? Hindi. Ano yung hiling mo po? Sa akin, yung ano lang, yung mapapagkakitaan ako dito, yung mga 13 ba, ganun. Ano yung pwede mong pagkakitaan dito, ate? Yung mga 13 daw kung anong yung pag-alaga ng manok. Maganda rin yung pag-alaga ng manok. Ano yun, yung 45 days? Ganun. 45 days, maalaga. May ano, may space man dyan. May magawa na lang ng pulungan dyan. Asaway na lang ang ipon ng ganun. Sige, huwag ka mag-alala ate. Kung tayo, maipon tayo. Para meron tayong pambili ng 45 days. Ganda din yun ay. Kasi bago ka umahon ng bundok, binabahugan mo. Pag uwi mo, meron ka namang babahugan. May babahugan. Para may libangan ba? Buti na lang ate, hindi ka nagsasawa na mag-ahon ng bundok. Hindi. Ano po yan, pag basis po pag hapon na naalis ng umaga, pag hapon na po na ano na ako sa kanya na At gabi na daw wala pa ako. Ano, Ganyan. Baka daw inatake na ako ng high blood. High blood din ako kuya. High blood. Delikado din mag-ahon na mag-isa. Ay nag-aalala sila at gabi na daw wala pa ako. Ay pag ako basis nga po yan na hinahapon, napahinga ako dun sa daan. Katulad nung nakita ko na, Ate Tis, di ka pa nakakauwi. Sabi ko, papahinga ako. Hinahapon. May pahinga naman sa daan. Hindi ako nakakauwi. ano po yan, may basis na Inaatake ako niya, nanginginig. alas 6 na madilim na wala pa. Nag-aalala Dapat may dala ka ate na gamot lagi at tubig. Huwag kang magpapawala ng tubig tapos magdala ka ng ano mo. Nagmi-maintenance ka ata? Wala naman ang Wala mga man ang gamot ano, ngayon. ubos na yung gamot Ubos niya. na yung gamot. Hindi ba libre sa barangay ang para sa Wala high man blood? po yung gamot niya. Pag dito po wala. Wala pong gamot yan. Sadya po kami sa ano palagi Ang sa ginagawa ko, di mismong talaga bayan. magsadya. Wala. Ano yung iniinom mo ate na gamot? Dusartan. Losartan. Sige, dala na lang kita para hindi ka na magbili. Mura lang naman ate isa nun. Magkano isa nun ate? Ngayon po yata parang 30 yata po sa banig no. 30, mura lang. Sige. Pagbalik ko na lang ate Marites, madala ako dito ng gamot mo. Tapos yung kay kuya, kung huwag ka mag-alala kuya, makakon tayo. Malay natin baka pagbalik ko may dala na akong saklay. Maraming saklay dyan sa sa dait. Sige ate, paano yan kuya? Maalis na rin kami. Salamat Salamat po po kuya. kuya. At maraming salamat din sa pagpapaunlak na makapag-interview kami dito. Salamat. Salamat ka doon. Ay, kala mo napakabait niya sa akin nila. Yan ang aking yung asawa niya, ang bait niya sa akin. Pag nahon ako ng budok, binibigyan ako ng saging niya. Sabi, kuya, pa niya akong saging. Binibigyan ako ng asawa ng saging. Yan, papakuin ko man lang yun. Nakita nila ako sa bundok. Buti na lang may mga kabarangay kayo dito na mababait. Eh, bait yung asawa niya, yung mabait sa akin yan sila. Kuya dun. Sige ate, salamat. Hanggang sa muli na pagkita natin. Yung hiling nyo, sigurado naman ako, masweldo na rin tayo. Bawasan natin yung sweldo natin kahit maliit. Basta makabili tayo ng saklay. Regalo ko na lang sa'yo na advance na regalo sa December. Yung saklay. Sige kuya, salamat. Ayan mga kasama, isa na namang kababayan natin sa Panganiban ang nabigyan natin ng tulong. Yan, sa mga gusto magpaabot, paki-PM po ako sa ating Facebook page, Sam Ashley TV. Ang ating Facebook ay Sam Ashley. Yan, sana matulungan natin yung mag-asawa at yung kanilang request na saklay ay ma-provide po natin sa tulong ni Lord, sa tulong ninyo, sa tulong ng mga viewers po natin na walang sawa na nagsusuporta sa ating channel. Yan, maraming salamat sa mga minamahal po natin, mga sponsors, mga kababayan po natin, mga OFW, mga kasama po natin sa paglingap sa ating mga kababayan. Maraming salamat, God bless, at mabuhay po tayong lahat.